Magandang araw sa lahat. Nandito naman po tayo ngayon sa ating isang video. This video is all about the Philippine Military Industry and Development Program Project. So continuation po ito sa aking previous video. Gaya ng sinabi ko, marami pa tayong intindihin tungkol sa project. So, in this video, we're going to talk about the intellectual property of the project. So, first, we're going to understand what is intellectual property. So, intellectual property is, it refers to the creation of the mind that are given legal protection so that the creator or owner has exclusive rights to use, produce, or benefit from them. So, creation of the mind. So, binigyan ito ng legal protection para ang owner is may karapatan na mag-produce, mag-use. So, from the creation of the mind, so, iniisip, nilikha ng tao. So, the Philippine Military Industry and Development Program is naisipan ko yang i-project. So this is from the creation of my mind, which is now I want to create and produce this idea. But I created in my mind something like that. So that's and then it will be legalized and provided protection, legal protection. So that is why the copyright, the intellectual property of this project is nandito talaga yan sa akin. Tapos ina-assist ng Philippine Crossing Management Corporation, kaya inaayos nila kasi consulting firm sila. Sila din ang may legal to consult. So nagsisimula yan sa akin. So ako po ang nakakaisip ng idea na yan. Philippine Military Industry and Development Program. So fina-finalize ko na lang. So yan po ang intellectual property. So ang intellectual property has three: copyright, patent, and trademark. So ang copyright po is yun po ang nag-protect sa expression natin. The copyright is not protecting the idea but the expression. And then ang patent po is yun pong mga nilikha natin or na-invent natin. Yun po ang proteksyonan. At saka yung trademark natin, like logo, name. So, since this is a project proposal, hindi pa ito nalikha. So, ang pwede makaprotekta nito under the intellectual property is yung pong copyright. So, pinaprotektahan po dito yung expression. So, the written expression is protected under the copyright. So, kung ano po ang na-written sa proposal, sa batas, lahat ng sinasubmit kong document, study, is considered yan as a written expression. Protected po yan. Hindi po dapat yan kopyahin. So, yun po ang under a copyright protection po. So, ngayon, nandito tayo sa copyright protection. So, ang written expression, so, from proposal, lahat ng niligay ko, kung ano yung na-express ko sa proposal, sa batas na na-draft ko, is considered yan as a written expression. So, under copyright po yan. Hindi po yan dapat kopyahin ng iba. Kasi, violation yan.
illegal po yan. So, lilinawin natin. So, ano po ba ang mga written expression, written sa, o ano po ba ang Philippine Military Industry and Development Program Intellectual Property? So, gaya ng sinabi ko, lahat ng nasa proposal, lahat ng nandyan nakita nyo sa batas is a written expression yan. Protected po yan under the copyright. So, ika-clarify lang natin dito kung ano yan. So, una, ang batas, ang proposal, which is creating, na-express po dyan ang creation of a program which is entitled Philippine Military Industry and Development Program. Na-express dyan, na-written dyan, at kung ano po ang programa niyan. So, ang programa na yan is a program to establish yan din sa batas, to establish a manufacturing facility of state military. So, na-express dyan, na-written dyan. So, ang state mag-i-establish ng own manufacturing, production facility. Yun po ang number 1. So, copyright po yan. Hindi po dapat yung kopyahin. Unique po yan. Kasi wala pang ginagawa ang state natin yan o ang ating gobyerno o military. Meron silang manufacturing facility pero ammunition, yung mga low level. Ito pong manufacturing facility na ito is yung pong mga military vehicle kung saan wala pa. So hindi kami nangungopya. Although dito cover din ito, pwede din dito, pero more ito sa military vehicle and weapon. Yung nauna, yung na-establish sa Bataan ba yun? Yung sa BAB is ammunition lang yun. Mga low level weapon yun, manufacturing. So una, na-express dito ang proyekto or unique na mag-establish tayo ng manufacturing ng military vehicle. So, na-express din dito, na-written din dito kung ano po ang mga military vehicle and weapon na yan. So, from armored tank, multi-role jet fighter, attack helicopter, warship. So, any military vehicle yung na-mention na nabilong sa land o ground, air, and sea or naval vehicle. So, yun po ang i-establish, i-construct ng programa na ito. So, nag-uumpisa muna tayo sa construction. So, written expression po yan. Kasi nakalagay yan sa proposal at saka sa batas. So, next is pagmamanufacture and pagpaproduce ng military vehicle. Kasi the idea yan, pero na-express yan, na-written yan. So, na-express yan through the proposal. So, una, mag-establish tayo, mag-construct tayo ng manufacturing and facility. And then, second is mag-manufacture tayo at mag-produce ang ating state ng mga own natin, sariling ating military vehicle and weapon. Na-express dyan sa proposal, sa batas. And mag-i-export din tayo. Yun ang sa batas. So, hindi ko alam kung may batas na ba tayo sa exportation o pagbibinta. Hindi ko pa alam kung nakapagpabinta na ba ang ating bansa ng mga military vehicle natin.
kasi ang pagkakaalam ko lang is bumibili ang ating bansa, ating military, ng mga military vehicle galing sa ibang bansa at manufactured, produced ng ibang bansa. So yun po ang dalawa. Una, naka-written expression yan na mag-co-construct, mag-i-establish ang ating gobyerno ng manufacturing facility. So facility ito sa tangke, paggawaan ng tangke, factory ng tangke, factory ng multi-role jet fighter, factory ng paggawaan ng ating mga barkong pangdigma, at saka yung attack helicopter at yung iba pang mga military vehicle. So naka-written expression po yan. And then, so dalawa, mag-establish tayo ng facility, and then mag-manufacture tayo at mag-produce tayo at mag-i-export tayo ng ating mga military vehicle na gawa natin. Kasi wala pa kasi yan. Iwan ko lang sa exportation. So wala pa akong narinig ng aking tinitignan, kasi nagdepende kasi ako sa online lang. Wala pang enter into agreement na naggawa ang ating gobyerno ng ating sariling manufacturing facility for the military vehicle. Meron silang pinagawang manufacturing facility sa Bataan for ammunition weapon, yung mga low level weapon, pero wala pa talagang ganitong klaseng na mga manufacturing facility. So this is a first time proposal. Next, so meron na ang pagkakaroon natin, ang pangatlo na nasa intellectual property express, ang pagkakaroon natin ng authority sa pag-i-establish, pagmamanufacture, and pag-i-export. Isang authority, office, o subsidiary or agency. Nandiyan kasi yan sa batas ang pagkakaroon, kasi ang batas kasi is Philippine Military Industry and Development Authority. Include na yung pag-establish ng opisina niyan, ng building niyan. At ang function as an authority, yun ang nag-o-authorize for the establishing of manufacturing facility for the military vehicle and weapon. Meron ng authority niyan, pero when it comes to this authority of establishing military vehicle and weapon, for the vehicle and weapon, is ito po ang in charge. Kasi wala pang kasing authority. Meron direct authority from the Philippine Military Department of National Defense or Armed Forces of the Philippines. Authority din yan sila. Pero this is another subsidiary nga i-create ng ating Department of National Defense and Armed Forces of the Philippines as an authority on this particular project or program or service. So pagkakaroon natin ng authority, naka-express po yan, naka-written expression po yan. Hindi po dapat niyang kopyahin. And then pagkakaroon din natin ng authority or government-owned control corporation for the in charge of the whole production, manufacturing. Itong authority na ito is sila po yung nag-authorize sa production, manufacturing, nag-approve, nag-oversight sa pag-create ng mga manufacturing facility ng mga vehicle, kasi iba-iba kasi yan. Yung tangke, hindi mo yan gamitin na manufacturing facility. Ang tangke ng manufacturing, paggawa ng multi-role jet fighter, so mag-ibang facility yan. Facility ng
tanking, facility ng jet fighter, at facility din ng mga nasa ating military vehicle sa sea base, sa nagbase sa sea, water. Yung mga warship, mga patrol, yun po ang magkakaiba kasi yan. At authority din ito to construct, to expand kung magkukonstruct na naman ng panibago or another o kalagdagang mga facility ng ganit mga military vehicle, kung medyo hindi kaya ang volume na i-produce, so kailangan natin magdagdag ng another manufacturing facility. So ang authority po dito na mag-i-in charge na is ang Philippine Military Industry and Development Authority Office. So yun po ang nasa project management. And then yung sa authority, sila po yung nag-authorize, and then yung nagmamanage and then supervise at nagdala sa pag-produce at saka pag-manufacture is ang Government on Control Corporation. Nito is ang Philippine Military Industry and Development. So baka naguguluhan kayo, ang Philippine Military Industry and Development Authority, isang office yan. Ang Philippine Military Industry Development, walang authority, yun po ang pangalan ng Government on Control Corporation or GOCC. Yun po ang nag-charge. Isa lang yan sila under yung GOCC sa authority ng Philippine Military Industry and Development Authority. Nasa batas yan. So naka-written expression po yan. So yun po ang pangatlo. Ang pang-apat is ang pag-construct ng military vehicle and weapon facility and state ng sariling atin. So wala pa kasi yan, naka-express yan na ang ating state ay magpo-construct ng facility at military, gaya ng sinabi ko before sa unang mga IP. Mga IP po yan ha, hindi po dapat yung gayahin. Kasi naka-written expression yan, naka-express yan na ganyan. So una, ang hindi dapat pwede natin na gayahin ang nasa written expression of proposal. Kung meron yan, violation yan. So, ang pagpamanufacture and pag-produce ng military vehicle and state ng sariling atin at yung batas ng pagmamanufacture ng mga military vehicle. Kasi ganito kasi yan, baka naguguluhan kayo. Meron tayong Self-Reliance Defense Posture or SRDP. Sa SRDP Law, Section 2, Declaration of Policy, nag-a-allow doon na pwede mag-locally produce, advanced locally produce tayo with transferred or partnership with incentives to the private sector. So isa lang batas na nag-a-allow. Pero wala pang nag-propose na mag-produce tayo. So this law is another law under by the SRDP, which is a law na nag-produce, law of production, law of establishing the manufacturing, law of exporting. Ang sa SRDP nag-allow tayo na magkakaroon tayo ng ganito. Magkakaroon tayo ng manufacturing, or on other C, nag-allow tayo another na magkakaroon tayo ng batas sa pagmamanufacture na. Batas of manufacturing na. Nangyayari na. So allow pa lang tayo sa SRDP.
dito sa PMIDP law is isa na itong batas for the manufacturing na. Meron na tayong manufacturing at sila yung batas. So, naka-written expression po yan. Under copyright po yan, intellectual property. So, hindi po dapat yang gayahin. Kasi yung idea is from our mind and then the expression. So, hindi yung ating pinapakita, ginagawa. Kung sinulat natin, na-express natin yan kung ano yan. Kung in-invent natin yan, so, patentable yan. At kung mga pangalan din naman yan, trademark, under trademark yan. So, yun po ang diferensya. Sa SRDP law, allowing pa, may batas tayo nag-a-allow with the partnership. Pero kailangan pa natin na mag-partnership, kailangan pa natin mag-propose para mangyayari yon. Kaso walang na-propose for a law, manufacturing of on law, military vehicle. Merong nag-suggest for the manufacturing of facility of ammunition. Nangyayari na. Pero ditong klase na ganito, wala pa. So, ito pa po ang batas na nangyayari ngayon. So, naka-written expression po yan. Protected po yan under the copyright. So, sabi nila, the idea is not protected on the expression. So, kung ano man yung na-written expression, yun po ang protektahan. So, yun po. Diferensya. Ang batas under the intellectual property po yan. Ang batas ng ganyan klase. Marami namang batas na natin gagawin. Pero when it comes to that kind of law, this law of manufacturing, this law of producing, this law of exporting, hindi pa nagagawa ng ating bansa yan. Iwan ko sa exporting. Law of manufacturing, wala pa. But law of allowing to have a manufacturing law or manufacturing, meron na ang SRDP. Ang SRDP nag-allowed nga pwede kayong magmamanufacture. Pwede na kayong magsasagawa ng batas for manufacturing. Anong batas for that manufacturing? Mga rules and regulation. Pero walang nangyayari. The SRDP was executed, implemented. Matagal na yan. At last yung 2022. So, yun po ang difference. Ang SRDP, Section 2, nag-a-allow na pwede tayong mag-manufacture. Pero, walang sinasabi na mag-manufacture na. Kailangan pa natin mag-propose. Kailangan pa natin na magkaroon ng ganitong klaseng programa for the manufacturing. Wala pa. Kailangan pa natin yang i-propose. Desisyonan. Meron lang nag-a-allow. Kaya, this law is yun po ang batas na produce na tayo. Nandiyan na ang batas for production, for manufacturing, for establishing. So, yun po na diferensya. From SRDP, allowing, and then, this law is the one who law of manufacturing. So, I hope na nagigets nyo. Baka kasi naguguluhan kayo. May batas naman tayo na nag-aalaw. Yes, nag-aalaw sila. Pero hindi nyo kasi ipinropose na mag-create na tayo, mag-manufacture na tayo. Wala pa. Before this, wala pa. Sa aking pagkakaintindi. Meron tayong na-create na manufacturing facility ng Bataan year 2022, na-extend nila. Pero, for the ammunition yun. For the military vehicle is wala pa. So, mostly na-focus talaga ito for the military vehicles sa tank. So, it is a written expression on this proposal and the law. So, that is a unique and copyrightable. So, next is exportation. So, hindi ko sure kung may batas na tayo sa exportation. Pero, nilagay din dito ang batas for the exportation.
Kasi ang technology transfer lang kasi ang sa SRDP. I-allowed tayo na pwede tayo mag-ayos for an technology transfer. So, ang technology transfer, bibili tayo. Technology transfer tayo, mag-import tayo. Hindi tayo mag-e-export. So, nga dito, mag-export tayo. After, kasi yung purpose of this programa is to provide. We are going to create a manufacturing facility, produce manufacturing military vehicle to supply our armed forces of the Philippines ng ating mga sariling nilikha, ating sariling modelo for the boost na at least naman maipakita natin sa bansa na kaya din nating maglikha ng ating sarili. At kung iba is pwede natin yang ibebenta sa ibang bansa na gusto din naman sa ating nilikha. So, yun po ang purpose dito. So, under po yan sa expression na hindi dapat nang pwedeng kopyahin. So, mag-iba na lang kayo. Huwag na lang kayong magkopya dito. Kasi violation yan sa copyright. Pareho-pareho tayo ng proposal dito. Hindi pwede yan. Naunahan na kayo. Kaya kung meron naman siguro, sabihin nyo lang sa akin kung meron ding nauna nito, paliwanan nyo lang maayos kasi hindi ko, wala pa talaga. Wala pa talagang proposal or written proposal for military. Maliban sa akin dati, 2013 na mag-create tayo ng tangke sa Gisjon. Pero hindi ko alam kasi nagdepende lang ako sa publicity online. Tignan natin yung date. Wala pa talaga nakakaisip. Bumibili lang sila, nagpapakonstruct lang sila sa ibang manufacturing company sa ibang bansa. Yun ang nangyayari sa ating military ngayon sa ganitong isip. So, yun po ang intellectual property na hindi na pwedeng kopyahin kasi na-express na yan. Una, ulitin ko, kung ano yung nasa sa loob ng proposal, ano yung na-express sa proposal, at saka batas. So, meron tayong yung expression sa meron tayong proposals for creation of tank. Nagbibigay na ako ng modelo. So, hindi na dapat yan kopyahin pa. So, sabi nila, bakit hindi naman kami pwede mag-propose ng ibang tank? Kasi meron na kasi. Sa gobyerno, isa lang talaga ang tatanggapin ng gobyerno niyan. Tapos yung project, bakit naman hindi kami pwede? Na yung iba, pwede naman. May naguguluhan. Tapos sabi niya, yung iba pwede mag-propose ng tangke. Pwede silang mag-propose kung sila ang nauna. Pero this is a proposal that only one can approve and then gagamitin na ng lahat. After this, you can propose na your own model, your own tangke model under this program. Kasi nandito dito, we can create, kasi dito sa programa na ito is a program that allowing sa SRDP, provide approval to create. Magsasubmit na lang kayo under this one. Respetuhin nyo muna ito. Tapos, mag-propose kayo ng tangke ninyo, modelo ninyo under this program para wala na tayong gulo. Kasi dito kasi nagre-respeto ay tayo. Kung may respeto ang gobyerno sa intellectual property sa iba, ganon din ang iba. Ang gobyerno, merong intellectual property is RDP to allow to create. Pero, kailangan nilang mag-partnership. Kasi yun naman ang allow nila sa batas. Kaso,
hindi nila naisipan ang ganitong klaseng project. Naisipan ito ng private. Kaya, you have to respect it. In order na, kasi nagiging intellectual property ito ng private. We are part of the state. Isa lang tayong state dito. We are a Philippine, state of the Philippines. Dito sa state, may gobyerno, mayroong private, may mamayan, at kung ano ang nabilong ng state. So, naunahan na intellectual property yan na proposal. Kung gusto nyo din nga mag-propose ng ibang tangke, hintayin nyo lang ito, marespeto, dito nyo i-propose. Kasi dito ang batas na mag-create na tayo ng maraming tangke. Dito na tayo mag-propose. Not doing the same proposal. Kasi ipabid man ito ng gobyerno, ma-approve ito, ipabid ito. Kasi maliit lang kami. We are a micro enterprise consulting firm. Hindi kami kayang makipag-bid ng ganitong klaseng project. Hanggang consultation lang kami at partnership at yung mga kaya ng iba naming serbisyo. Nasa agreement yun, nasa kontrata yun. So, yun lang po ang amin. So, ano po ang intellectual property ng Philippine Cressy Management Corporation ito? So, ngayon, this is our proposal. Hindi pa ito ina-approve ng gobyerno. Pending pa ito. Na-propose na ito, pero hindi pa ito ina-approbahan. Hindi pa binabayaran. So, consider this as under by the intellectual property pa dito sa Philippine Cressy and sa akin. Sa akin kasi ito talaga intellectual property. Na-register ito sa akin. May certificate of registration na ako dito sa copyright. Submit na ako doon sa gobyerno ng copy kung ano yan. Ano yung mga na-express, naka-written dyan. So, yun po. At saka yung Philippine Cressy Management Corporation, nag-a-assist lang sila, nagkakari ng project nito. So, kahit mamawala yung Philippine Cressy Management Corporation, still the copyright nandyan sa akin. So, kailangan nyo pa rin, kung gusto nyo mag-create ng ganito klase is you have to ask consent first. Kasi ang ating gobyerno, mag-create sila ng project, documented yan. Pag makita na magkapareho yung na-written document sa kanila, manufacturing of military vehicle, tapos nakalagay din ito, manufacturing, expression the same. It is a violation of intellectual property and the copyright protection. So, linawin ko ano po ang intellectual property ng Philippine Cressy. Kasi, member ako ng Philippine Cressy. Sa akin is, while the proposal is still pending, so nandito pa yan sa amin. Once that it will be approved and paid, may agreement na kami dyan na ita-transfer yung intellectual property. Magiging na yung pag-aari ng gobyerno kung ano man yun na-agree. So, ang ina-agree ko lang dito is yung i-transfer ko yung pag-produce, yung paggawa. Kung ano yung paggawa. Pero yung pag-propose ng mga modelo, creation of military vehicle, kami kasi yung consultation yan. So, nagigiyang intellectual property din namin. Kaya nga, sa batas, kailangan ng manghingi lang ng consent ng kung gusto man, kung sino man yung gustong mag-create, magpapas ng sarili nilang, dapat may consent sa amin, may collaboration sa amin nangyayari. Kasi kami yung naunang nag-endorse to create. So, yun ang written expression dyan. Na-express dyan. So, lahat naman siguro, i-documented yan. I-documented yan pag magkapapareho tayo ng express. Although, hindi talaga pareho, pero expression kasi kung ano yung na-express natin. Kasi yung sa written, pwede naman
Hindi magkapareho yung wording, pero pagkapareho yung expression ang ibig sabihin. So, that's still an expression pa rin. Protected pa rin yan. So, yun po, ang matransfer sa government nito is after they approve the project, so ma-approve itong project, but yung pagko-consultation of military vehicle, yung mga patuloy na pag-consultation, hindi yun matransfer. Mariretain yun sa amin. Yun lang kung ano yung present na modelo na pinopropose. Kung i-approve nila, matatransfer yun. Pero kung mayroon namang iba na hindi pa na-propose, na natili pa rin yun sa amin. Kasi ang aming intellectual property, we are the consultation, we are the consultant of creating military vehicle. So, isa kami sa mga nag-hold ng intellectual property na yan. So, we are the one who will we have the rights to consult kung i-approve nila. Pagkatapos namin i-consult ang isa, pwede namin susundin na naman ng isa. And then, so on. So, yun po ang consultation. So, ano po ang hindi covered ng intellectual property o sa batas na ito? Ang hindi po covered yung pagbibili ng military vehicle ng Philippine military sa ibang bansa or sa mga local supplier. Wala na po. Ang amin lang dito is, ang pinopropose namin is mag-create tayo ng sarili natin or state-owned manufacturing facility. Mag-establish tayo niyan, mag-create, mag-produce, mag-manufacture ng owned military vehicle at mag-export. Yun po ang cover niyan. Magkakaroon tayo ng authority at ang batas diyan. Yun lang po ang intellectual property. Pagdating sa pag-purchase ng ibang military vehicle, wala na po yan. Hindi na po cover yan sa intellectual property ng programa na ito kasi wala na-mention dyan. So, yun po. I hope naintindihan nyo yung karapatan namin. So, since it is protected under by the intellectual property law, so to avoid problem in the future, so it's better to avoid. Regarding sa mga tanong-tanong o naguguluhan yung iba, bakit hindi kami pwede? Yan talaga ang batas natin. Naunahan na kayo dyan, na-express na yan, hindi nyo na dapat kopyahin yan. Paano naman kami, yung iba nga, kumukuha ng ibang project? Yes, meron kayong karapatan for the project, but under the procurement law. Pero ito yung project na i-approve ng gobyerno. Kasi intellectual property, hindi po ito kopyahin. Ito po yung project na ino-offer. Tapos, nagbibid na ang mga ibang kumpanya. Gaya ng ina-explain ko for the previous video. Pwede naman kayong makaayos sa project na ito. Yun nga, under the procurement law, magbibidding kayo. Kung iimbitahan kayo. Kami, sabihin ko lang talaga sa inyo, this project is expensive. Malaki-laking pera. Kaya hindi kaya namin itong abutin. We are a micro enterprise. Kaya hanggang consultation lang kami, partnership for the sake of the project, partnership when it comes to the executing of the project, management, providing, supplying of materials of the project, magbibid na kayo dyan. Ipabibid na yan. Kayo na yan. Malaki ang sa inyo. Maliit lang sa amin. Kasi kung mayroon kaming income dito, ang nakukuha namin is from the payment of the consultation fee lang. If ano man yan, like for example is point something yan, the overall 90+% of the overall
billion project, mapupunta na yan sa mga kumpanya. Hindi na po yan sa amin. Ang sa amin lang yung payment for the consultation fee. Kasi consultation ito, kaya nagbabayad kami for the consultation. So, tapos na po itong pinopropose, for approval na lang itong consultation na ito, at yung Philippine Military ng or the Department of National Defense na ang bahala nito. Sila na ang mag-aayos dito. Probahan nila ang consultation, tatanggapin nila yung project, ayusin nila, ipabid nila yung iba, yung project. Ipabid nila yung project kung ano yung project management ba, supplier ba of materials or sa kailangan for the establishment of the facility. Nandyan yan sa proposal. Kami, hindi na kami dyan. Kasi hindi namin kaya yan. Hindi naman lang kami pagawaan din. Bakit kami magbibid? Pwede kami sa project management, pero for such a big project, for now, ang pinapropose ko lang doon is to work with awardee. Kung sino yung ma-awardan dyan to work and to agree, kasama yun, to agree to work as assistant lang kami, to train para na yung matuto. So consultation lang para sa mga ganyan, kasi kahit yung ibang mga kampanya, they are also developing, they are also growing. Kami nasa level below lang talaga kami, but since we are also a legal registered, so I hope dapat din kaming respetuhin kasi legal din kami. Mayroon kaming mga documented. Kahit pa wala, the intellectual property is you are the owner of it under by the law from the moment of its creation. So kahit pa hindi pa na-register, pero may mga ganyan na na-create, still re-respetuin pa rin para masunod natin ang tama at wastong proseso para walang halong anomalya o korupsyon nangyayari, lalo na sa gobyerno. So I hope you understand this. Baka kasi naguguluhan kayo. So kung ano man yung na-written dyan, huwag nyo na lang kopyahin. So hindi na kayo in short, hindi na kayo pwedeng mag-propose ng pareho niyan. So hindi na kayo mag-propose ng military facility for the military vehicle na nakalista sa written o naka-express sa proposal at sa batas. Kasi meron na. Hindi na kayo mag-propose for the creation, manufacturing, producing of military vehicle na nakalista dyan, naka-express dyan. Kasi nandyan na yan. Tanggapin na lang natin. Kasi pag inyo nang ginawa, inopya, kasi kailangan talagang magdokumento, re-written nyo dyan. So, kahit pa iba-ibahin nyo yan ng written, but the same expression, kung anong ibig sabihin, still ka-covered yan, apekto yan sa intellectual property. Kasi hindi lang yan intellectual property, kung hindi man yan talaga yan, or medyo mahirapan, kasi magkapareho nga, pero magkapareho yung wording. Pero ang ibig sabihin, o ano yung ina-express ng wording, or anong ibig sabihin, pareho lang. Expression din naman yan. So, ginaganyan lang pag-express. So, hindi man yan, pupunta tayo sa unfair competition yan. Not in good faith. O confidence, naglabag yan sa ating confidence law. At saka abuse of rights natin. So, yun po ang mga hindi na dapat gawin. Hindi na tayo pwede mag-propose. Yan ating tatanggapin. Kasi isa lang talaga dapat i-approve niyan. Pero when it comes to project, kung sabihin nyo nga may karapatan kayo sa project, yes, meron kayong karapatan through procurement.
magbibidding kayo sa project. Kung kayo ang magha-handle, ipa-handle ng gobyerno sa inyo, for sure. In this project, hindi kami magha-handle niyan after. Kasi hindi namin kaya yan for now on our situation as a project. We have the capability, we have also the rights to do the project management, pero our firm is small, micro lang, hindi pa namin kaya yan for sure, ma-bibidding yan. Pero in this one, isa lang ang dapat tanggapin ng ganitong klaseng programa, at kung ano itong programa, isa lang ang dapat. Kung merong mangungupya nito, hindi pwede dahil mababiolate sila sa copyright, gaya ng previous sinabi ko. If you want to have the rights of the project, you can have it through the procurement bidding. Kayo ang kukuha ng project, kayo ang kukuha nito, magbibidding nito, at kung ma-awardan kayo, kayo ang magtatrabaho nito. But first, let us consult and approve this consultation project first by the Philippine Military, by the Department of National Defense or Armed Forces of the Philippines. And then, dyan na kayo magdadala ng project. Kaya sinabi ko, if I were you, suportahan natin kasi it's a big project. It is most of billion. At kung ma-approve man lahat, it's almost trillion. Yung trillion pesos na yon, mapupunta yon sa mga awardee. Yung sa amin, maliit lang, consultation fee lang. Kaya, magpapasalamat kayo sa Philippine Prison Management Corporation kung makukuha nito, ma-aprobahan nito, at mapasain nito. Dahil it's a big income papasok sa inyong kumpanya. We are helping you earn this profit. Kaya may joke lang, may utang na loob lang sa joke lang. So I hope you understand the intellectual property. I hope na magrespeto ay sana tayo. Kasi para sa akin, wala pa talagang naiayos ng ganito lang na klaseng project. Marami namang project, pero wala pang ganitong klaseng project. So I hope you respect this. I hope saan kayo dapat umiwas, saan tayo saan tayo naglilimitado, para naman ma-avoid ang problem in the future. So hanggang yun po sa for this intellectual property lang. So maraming salamat po.